Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran In real time. o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 6:09 ng gabi. Magandang gabi po, Pilipinas. Sa pangalan po ni DBM, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi, partner. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at mga nakatutok online via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at ng Usapang Budget Natin page. Ako po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. Magandang gabi, Jamie. At ito ang programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial sa inyo pong mga radyo. At nasabay din po tayo napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre po, gaya ng sabi ko kanina, Jamie, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, sa FB page ng Philippine Information Agency at ng Usapang Budget Natin page ng Department of Budget and Management. Kaya like and share na po. Yes po, like, Oo. share. Punong-puno po tayo sa balita at impormasyon. Ang programa natin ngayon, mamaya ay makakasama natin si Regional Director Ruby Muro ng Department of Budget and Management National Capital Region, ay NCR. Yes, NCR. Oo, pero bago yan, narito po muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Sa ika-4 na Philippines-Singapore Business and Investment Summit o PSBIS na ginanap po sa Singapore nitong September 19, pinagtibay ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Mina Pangandaman ang matatag na commitment ng Pilipinas sa pagsusulong ng sustainability at climate action, kung saan binigyang tuon niya ang lumalaking climate-related investment na naglalayong itaguyod ang mga inisyatibo at proyekto para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ibinahagi ni Secretary Pangandaman na mahalaga ang sustainability sa agenda for prosperity ng bansa. Kanya ring binigyang diin ang intensive efforts ng gobyerno upang tugunan ang climate change sa pamagitan ng strategic budget allocation. Sa katunayan, ipinahayag po ng kalihim ang 32.5% na average sa pagtaas ng climate change responsive spending sa loob ng 10 taon. Para sa taong 2025, inaasahan ang paggastos na abot sa 17.9 billion US dollars.
Binanggit din ni Secretary Mina na nalampasan na ng gobyerno ang target nito na 12% para sa climate expenditure sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Para sa fiscal year 2025, inaasahan na aabot sa 16% ng national budget ang ilalaan para suportahan ang iba't ibang climate initiatives. Bukod dito ay tinukoy din niya ang Green Public Procurement Strategy na naglalayong palakasin ang local green market. Hihikayatin rin kasama rin dito ang paghikayat ng green investments at palawakin ang kompetisyon sa procurement ng gobyerno. Ang atin pong oras ay 6:13. Sa iba pong mga balita, naglaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kabuang 8.8 billion pesos para sa Grants in Aid program ng Department of Science and Technology o DOST upang palakasin at may pagpatuloy ang mga inisyatibong may kinalaman sa agham, teknolohiya at innovation. Layunin ng programang ito na pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng strategic application ng science and technology. Sa paglaan ng pondo para sa mga proyekto na akma sa mga prioridad ng DOST, naisusulong ng programa ang innovation at sustainable development. Ayon kay DBM Secretary Amenang F. Pangandaman, ang mga proyektong ito ay makatutulong sa pag-empower ng mga innovator, researcher at mag-aaral at makakapagbibigay ng mahalagang suporta sa pag-unlad ng bansa sa tulong ng science and technology. Bilang bahagi ng mas malawak na plano, inilunsad din ang Harmonized National Research and Development Agenda 2022 to 2028 na magsisilbing komprehensibong framework sa mga prioridad na programa sa agham, teknolohiya at innovation at sa mga proyekto sa pananaliksik. Bukod dito, naglaan din ng administrasyon ng 28.8 billion pesos sa DOST sa ilalim ng panukalang fiscal year 2025 national budget upang gawing regional hub ang Pilipinas para sa smart at sustainable manufacturing at innovation, creativity at sustainability. 6:15 ang ating oras. Inaprubahan po ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman ang request para sa pag-i-issue ng Authority to Purchase Motor Vehicle na nagkakahalaga ng 396.374 million pesos upang palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa bansa noong ika-10 ng Setyembre 2024. Ang pondong ito ay gagamitin sa pagbili ng 402 na units ng sasakyan para sa Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police. Ayon po kay Secretary Pangandaman, ang pag-acquire ng mga motor vehicles ay bahagi ng suporta sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kakayahan ng PNP kung saan naniniwala ang kalihim na ang police force na may maayos na kagamitan ay nasa mainam na posisyon upang maayos na matiyak ang public safety ng mamamayan. Ang pondong gagamitin para sa pagbili ng mga sasakyan ay kukunin mula sa tinatawag na specific budget of PNP sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act, kasama sa mga bibilhing sasakyan ang 40 patrol jeep, 4x2, 115 na personnel carrier, 4x4, 40 light transport vehicles, at 10 PNP van, 183 na light motorcycle at 14 EOD vehicles. At sa iba pang mga pangyayari, inaprubahan ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman ang paglikha ng 175 faculty plantilla positions para sa Mindanao State University System or MSU. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang edukasyon at human capital development sa Mindanao, kung saan 75 sa mga bagong posisyon ay para sa Instructor 1 na siya namang tutugon sa kakulangan ng guro sa 12 secondary schools ng MSU.
na ipalabas na ang Notice of Organization, Staffing and Compensation Action or NOSCA para sa mga posisyong ito na may tinatayang personnel services requirements na 39.217 million. Inihayag din ni Secretary Pangandaman ang probisyon sa ilalim ng Republic Act No. 11504 na nagtatakda sa gobyerno na patuloy na suportahan at palakasin ang MSU system para mas maiangat ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Dagdag pa rito, pinahintulutan din ang paglikha ng 100 faculty positions particular para sa MSU Iligan Institute of Technology or MSU IIT na may tinatayang personal service na 81.110 million pesos. Ang mga inisyatibong ito ay inaasang magpapalakas ng faculty development at capacity building efforts ng MSU system na nagsisiguro ng mataas na kalidad ng edukasyon sa Mindanao. 6:18 ang ating oras. Good news naman para sa atin pong mga government workers. Inanunsyo ni DBM Secretary Amena Pangandaman na nailabas na ang kabuang 36.450 billion pesos na pondo para sa implementasyon ng Salary Standardization Law 6 o SSL 6 na inilaan para sa 308 ahensya at departamento ng gobyerno. Nananawagan po si Secretary Pangandaman sa mga pinuno ng ahensya at departamento na iproseso kaagad ang salary adjustments at ipamahagi ang mga ito at nang matanggap na ng mga government workers ang kanilang differential at salary increases. Ang unang tranche ng salary increase ay ipatutupad mula Enero ng January 1, 2024 ayon po sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos nito lamang August 2, 2024. Layunin ng salary increase na gawing mas competitive, efficient at produktibo ang mga kawani ng gobyerno na naaayon sa market standards, alinsunod sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan ang mga tampok nating balita sa Budget News. At sa oras na to, dagdag kaalaman naman para po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dahil oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Nitong nakaraang September 17, 2024 lamang, iprinesenta na ng Public Financial Management o PFM Committee sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Nina F. Pangandaman ang PFM Reforms Roadmap para sa taong 2024 to 2028 kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, ano nga ba ang PFM Reforms Roadmap at paano ito makatutulong upang mapahusay ang pamamahala sa bansa? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. Ang Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 ay isang komprehensibong blueprint na naglalaman ng mga inisyatiba ng gobyerno para gawing mas modern, mahusay at bukas ang pamamahala ng pambansang pondo. Tutugunan din ng roadmap ang mga kasalukuyang hamon sa pamamagitan ng paglulunsad ng key interventions sa iba't ibang priority areas gaya ng cash programming methodologies and systems at dependence on manual procedures and documents. Hindi lang yan, mayroon ding 11 strategic focus areas ang roadmap na siyang pangangasiwaan ng task teams at technical working groups upang masiguro na makakamit natin ang mga ninanais nating resulta. Kabilang sa 11 strategic focus areas ang planning and budgeting linkage, cash management, public asset management, PFM capacity development, accounting and auditing, digital PFM, PFM policy and legal framework, public procurement, disaster risk reduction and management,
PFM for LGUs, and monitoring and evaluation for public expenditure. Binigyang diin naman ni Secretary Mina na ang bawat adhikain na nakapaloob sa PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028 ay parte ng misyon ng gobyerno na maghatid ng isang bagong Pilipinas sa bawat Pilipino. Isang bagong Pilipinas kung saan modern at mas epesyente ang pamamahala at mas mabilis na naihahatid ang mga serbisyo ng gobyerno. Naway mas naging malinaw po sa inyo ang kahalagahan ng PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episode ng Budget 101. At yan po, Richard, no? At mga tagapakinig natin, napanood po ninyo ang Public Financial Management o ito pong PFM. Ito po yung Reforms Roadmap 2024 to 2028. Yung Yes. Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 na kung saan ay ipinakita po ng PFM Committee sa pangunguna po yan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na ito'y isang plano para gawing mas moderno, mahusay at bukas ang pamamahala ng pambansang budget. Naglalayon po itong maglunsad ng mga hakbang sa iba't ibang priority areas tulad ng pagpapabuti ng cash programming methodologies at pagtugon sa pagkakadepende sa manual procedures at dokumento. Yes, correct ka dyan, Jamie. Pero hindi lang yan, Jamie. Dahil ito rin ay mayroong 11 strategic focus na pangangasiwaan ng task teams at technical working groups para matiyak ang tamang implementasyon at maayos na resulta nitong roadmap na ito. Yun nga, yung 11 strategic focus, ito yung mga na-mention kanina ng ating guest sa Budget 101. Layunin nga ng roadmap na ito na mapabuti ang proseso ng pamamahala ng pondo ng gobyerno para makapaghatid ng mas mahusay na serbisyo publiko. At yan, salamat po kay Mr. Mark Peña ng DBM sa paghatid ng magandang balita na ito. At yan, bagong kaalaman po ulit, linggo-linggo, hatid sa atin ng Budget 101. Tama ka dyan, partner. At Yes. this point, i-anunsyo naman natin ang mga nanalo sa naging What's Your Own Meaning of DBM Contest. Yes, bigyan ko lang ng Oo. konteksto, no, kasi nitong nakaraang mga linggo, Oo. nakiliti kasi si Secretary Mina kung ano ba ang tingin ng publiko pagdating sa ano bang ibig sabihin ng DBM. So sa mga speeches niya, nagtatanong siya, ano bang tingin yung ibig sabihin ng DBM? So yon. So nagkami dito tayo sa usapang budget natin nagpost tayo ng parang pa-contest. Oh. So ito, meron tayong 3 winners at congratulations po kina Adelwisa Acebubche. Para ang kanyang entry ay DBM, dito babae masisipag. Oh, galing Oo, totoo yan. Napakarami po ng ating mga women, empowered women sa DBM. Ito naman po si DP3 sa Facebook, ang sabi niya, DBM stands for Dedikasyon para sa Bayang Minamahal. Lalim. Ganda. Ganda. At yung pangatlong nanalong entry po natin ay si Marlon Custodio na ang entry po niya ay Dapat Bongga Mangarap. DBM. Ang galing. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At antabayanan po yung mensahe mula sa UBN admin ng admin page ng UBN, yung usapang budget natin page, para po sa detalye ng pagkuha ng inyong mga premyo. Ayan. Marami po kayong dapat na abangan, kaya salihan dito po sa usapang budget natin. Ay, oo. Yes. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga sumali. Sa oras na ito, ayan, giveaway na po tayo. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod na ang ating segment na Budget Matters at makakasama natin si DBM Regional Director for NCR, RD Ruby Muro. Tutok lang at magbabalik po
ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ang init! Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka number 3 na yung electric fan at lahat. Oh yeah! Spicy. Parang pugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit. Kaya cool ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana. Ngunit gumamit ng kurtina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Hay, presko parang pantropiko. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. ₱6:29 or 6:30 na ang bilis ng oras. Welcome back po sa programa at kayo po ay nakatutok pa rin sa usapang budget natin. Sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. At kayo po ay nakatutok sa UBN dahil tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pilihitan ng inyong mga radyo. At sabay din po tayong napapanood sa TV at syempre via Facebook Live ng PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. Ayan. Yes. At this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Isa na namang makabuluhang talakayan ng ating matutunghayan o ihahatid ngayong gabi, Jamie. Dahil ang ating pag-uusapan, Siyempre, ang pag-uusapan natin ay yung epektibong hakbang ng DBM NCR sa tamang paggamit ng budget para sa mga programa at proyekto sa NCR. Yes. Ayan. Kami po ay natutuwa at binisita tayo online ng DBM Regional Director RD Ruby sa ating programa. Magandang umaga po, RD Ruby. Magandang gabi po. RD Ruby Muro via Facebook via Zoom. Yan, sorry. Magandang gabi po sa mga ating nanonood at tagapakinig. Opo. RD, magandang gabi po sa inyo. Kami po ay interesado na malaman kung kailan po kayo nag-start sa serbisyo sa DBM. Baka po pwede hong ibahagi ninyo muna sa ating mga tagapakinig po yung inyong career journey. Yes. Okay. Ako po yung nag-umpisa sa Department of Budget and Management noong 1983. So kung magko-compute tayo, 41 years na po ako with the DBM. Wow. And I started as a budget analyst and then I rose from the ranks hanggat ako po maging regional director. Kailan po kayo naging RD Ruby? I think that's in 2000. Wait ha.
mo sa katagalan na. Sometime I in think 2000. that's more than 10 years ago. Okay. Not So mistaken. total of 41 years in service. Wow. Is- Grabe. Tagal. Kamusta naman po, RD, ang inyong naging ugnayan sa ating mga local government units at civil society organizations? Paano po ninyo pinapalakas ang relasyon sa kanila upang matiyak yung epektibong paggamit po ng ating budget para sa iba't ibang serbisyo like infrastructure, education, etc.? Matutusin po, mapalad naman po, kasi sa NCR, close po talaga ang ugnayan between the national and the local government units. And of course, together with the CSOs, with the private sector, and the NGOs. Ito po ay pinanatili during, the regular RDC meetings, wherein kasama rin po sila dyan, And then, of course, the Dagyaw. Dagyaw is a town hall meeting na previously it's just once a year. And then now, for NCR, it's now 3 times a year. And also, of course, we have the OG-Pinas. The OG-Pinas is the Open Government Partnership. We have the same audience, the LGUs, the national, and of course the NGOs, the CSOs, and the private sector. Ito naman po kasi dito pinaparating sa ating communities kung ano po mga programa ng national government. Nang sa ganun po, maiwasan naman po yung mga misinformation po na nakukuha ng ating communities. Yes. This way, direct from the national officials, napaparating po sa kanila. At at the end din po niya, there's an open forum wherein all, supposedly, all the raised issues are being answered. And nasa gano'n naman po, it's magkaintindihan po yung mga iba't ibang panig. And luckily naman po, and we have been successful about that. But of course, it is a continuous process. I see. So ngayon po, ongoing yung pagbalangkas po ng proposed national budget. Yes, sa Congress. Opo. And ano po yung mga hamong kinakaharap po ninyo at paano po ninyo ito natutugunan? Okay. Well, during the budget preparation po, of course, before the start of the budget preparation, the DBM issues yung budget call. Andun po nakabalangkas, ano po ba yung polisiya ng national government on the national government po tungkol sa pagbabalangkas ng ating budget, let's say, in 2025, Tapos, yun na po magiging guide ng ating mga national agencies. But then, unfortunately kasi, or even after that, we have the budget fora. Ngayon, unfortunately, once they submit their budgets, kulang pa kasi yung mga documents na naibibigay. Syempre po, di ba, meron tayong deadlines. Kapag hindi po talaga kompleto ang documents, plus of course, not compliant with the policies or priorities of the national government, definitely, they will not be considered. Yun po talaga ang number one na balakid. But then, all things equal na po valid yan. Of course, the prioritization of the national government or kapag regionalized agencies po yan, yung priorities po bale ng kanilang central office, yun po ang masusunod. I see. Oo. Sa gaya po na nasabi po ninyo, sa dami ng priorities ng ating gobyerno, ano po yung mga ginagawa po ninyong hakbang para ma-monitor or mapanatili na nasusunod yung budget utilization ng budget utilization plan ng ating mga ahensya? Okay. Opo. Ang ginagawa po kasi talaga ng national agency or even particularly by the DBM, we have such thing as the agency performance review. And we do that twice a year, Pag nakikita pa lang po doon na mahina o mabagal po yung disbursement at ang bagal din po ng kanilang obligation ng mga approved na po ng mga budgets na as reflected in the GAA po natin, we ask them for their catch-up plans. Correct. Doon po yun. And then sa APR naman po, pinapaalam din po namin sa mga ahensya na regionalized, meaning under the coverage of the regional offices po ng DBM,
kung ano po yung findings. Mabagal in terms of the financial and the physical accomplishments po nila. And for for the SUCs, no, or the state universities and colleges, ito naman po yung income collection nila. So kapag ganyan ho, no, nagre-recommend po kami dyan. Pero the difference between the APR and the catch-up plans, sa catch-up plans po, ang agency po mismo ang nagbibigay ng what they think are the best solutions to address their problems. I see. So, sa ngayon po, RD, no, yung pong aktibo po ang DBM NCR office sa pagsasagawa po ng mga capacity trainings at seminars, tulad po ng ginawa niyo po kamakailan lamang. Yes. Yun pong member schools ng Philippine Association of State Universities and Colleges sa NCR or yung PASUK NCR. Ano-ano ho yung mga klase or uri ng mga capacity trainings na ito at bakit po kailangan or mahalaga po itong gawin? Well, for the SUCs po, no, the state universities and colleges po, no, napansin kasi namin when we do the APR, parang nalilimutan nila, ano po ba ang APR? Ano po ba ang halaga po noon sa kanila? So let's speak of there's the orientation side in terms of the significance of the APR, yung mga ganyan po, no? And then this was attended by all SUCs in the NCR. So this was some representatives were actually the presidents themselves, the vice presidents, and of course the technical staff po nila yon, no? And they were thankful because, you know, particularly the new employees nila, the newly hired na who are also doing the APR nilang din po, no? At least nare-reorient sa tama pong proseso, sa tamang rationale behind the APR. Now, for the LGUs din po naman, which is just early today po, no, we just concluded the public financial management competency for local government units. So as the program connotes naman po, no, these are attended by all local government units in the region. So there were for the 3 days program, we have the counselors, then we have of course the budget officers and other members of the public financial council po nila committee. I see. Okay. So ano naman po yung kasi kanina na mention doon sa ating Budget 101, part of the PFM reforms roadmap is yung digitalization, and very active po ang ating DBM in promoting different digitalization efforts. Ano ho ba ito, ang mga ito, RD? Yes. Just to name a few. Thank you po. Kasi yung mga dati na po kasi nating systems, no, which we consider as part of the digitalization program of the DBM, no, na institutionalized na po kasi sila sa bawat ahensya. Now, I'll just mention the two na just recently, na I think a year ago rin naman po, no. One is of course the action document releasing system. Ito po kasi, no, dati po kasi na yung mga ahensya pumupunta pa sa DBM for them to get the actual release documents. So with this system po ngayon, the authorized users of the department or the regionalized agency will only be the ones to view kung release na ba siya, or kasi po pag release na nakita nila doon, they could print it themselves na lang po. And this covers sa sinasabi natin yung SARO, yung notice of advice, the advice of NCA issued, no? Plus recently nga po yung NOSCA. Ito po yung pag nagkakaroon po tayo ng basis compensation and position reclassification po, ando doon po yun. So, sila na lang po makaka-view noon, hindi yung kung sino-sino. Dito po kasi iniiwasan natin na yung direct contact po between the agency and
DBM. To avoid the fixers, to avoid definitely the corruption in the government. And then yes, and then it will recently yes. it will improve po yung efficiency kasi iiwasan yung manual na Yes. delivery, di ba? Tama, oo. Yung hand carry na po. oo. Yes, opo. And then one thing na po, di ba, I think you're also now aware, yung sa mga request po natin sa local government support fund, di ba? Ito naman po kasi dati, may hard copy pang pinapareceive ang LGU in our case po, sa regional offices po ng DBM. Pero now, with the digital request for the submission of the LGSF po, no? Yan po ngayon ang pwedeng i-upload na lang po yung request mismo ng local chief executive. So hindi na nila kinakailangan na sasabihin po mag-follow ka doon sa DBM kasi wala rin naman po access dyan ang regional office. They are all being done at the central office po. So si Mayor po bale or the governor will be the one to, directly view, release na ba yan or still under process. So alam po nila yun. And then of course, in that system po, makikita nila as of ganitong time or ganitong date, the request already released or still under process po. Tsaka maganda nito, RD, di ba? Lahat ng mga na-mention po ninyong digital solutions, lahat po yan makikita lang sa official page po ng DBM. So, it will redirect you to microsites or pages na nandun yung step-by-step procedure para to guide our stakeholders. Yes, that's right. Dito talaga may iwasan yung mga fixers kasi yan kasi ang problema rin eh. Tatakbo po yung mga nagre-request sa atin to say na may natanggap kaming ganito. Pinapacheck sa atin on whether authentic ba to or peke. Then for all we know, peke pala. That's why, di ba, sa DBM po pag ganyan, para maiwasan doon, no, we issue circular letters na sinasabi po, ina-announce po natin na don't transact with the fixers on so forth. Na publicize naman po yun ng DBM. I see. Okay. So, siguro malinaw po yung inyo pong mga paliwanag naman, RD, no? Nagpapasalamat po tayo sa inyo pong time. Pero kung sakali po, may karagdagan pa po kayong mensahe na nais pong ipaabot sa ating po mga kababayan. Go ahead po. Okay. Sana po patuloy po nating panatilihin yung continuous ba na pakikipag-ugnayan, talakayan sa isa't isa, sa national government, sa local government, together of course with the CSOs, with the private sectors po, no? Kasi nga po, we should always keep in mind na ang changes po kasi at ang innovations na nangyayari po sa government, they are for the future of the country. Hindi naman po kasi tayo, di ba, gumagawa ng mga balangkas, ng mga plano na alam natin na hindi kabubuti po ng bansa. So, yun nga, open mind and of course, the continuous cooperation with one another po. Ayan. Okay. RD Ruby, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan po sa amin ngayong gabi. Ay, baka may pa-shoutout pa si RD. RD, baka may shoutout po kayo, makasama po natin sa NCR office. O sige, kinukulit na nga ako kanina pa for me to give daw shout out sa mga lahat po na empleyado po ng DBM NCR, plus of course our friends from the other regionalized agencies po. Yes. Maraming po salamat. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, RD, at magandang gabi po sa inyo at thank you po sa inilaan po ninyong oras. Thank you po, RD. Thank you. Opo. Samantala, Richard, ito no, maya-maya, makakasama naman natin, eksperto ito
sa larangan ng construction. Oh, construction. Oy, oo. At isa siyang engineer. Pagka engineer, 'di ba, magaling sa math 'yan. Alamin natin. At construction business consultant din siya. Kaya makakapagbigay po siya ng mahalagang gabay at kaalaman para sa ating mga future na inhinyero. Wow. At pag-uusapan din natin ang mahalagang tips pagdating sa tamang paghawak ng budget at yung, syempre, Jamie, kung paano ba yung budgeting sa paggawa ng sariling bahay. Bilang siya isang inhinyero. Kaya't abangan ninyo ang ating budget talks dahil makasama natin si Engineer Alan D. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. .49 ang ating oras. Welcome back. Nakatutok pa rin po kayo sa usapang budget natin. Sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. Jamie, ihahatid natin ngayong gabi. Isa na naman kapanapanabik na segment dahil makakasama natin ang isang millennial engineer. Wow, millennial. Yes, at isang construction consultant. Yes, na magbabahagi syempre ng mahalagang tips at kanyang experience sa kanyang larangan. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. At mapalad nga po tayo dahil napagbigyan tayo ngayong gabi, no? At tayo po ay maswerte dahil sa pagkakataon pong ito makakasama natin ngayong gabi ang expert pagdating sa construction business. Uy, oo, mukhang mahal atang magkaroon ng gantong kapital ng negosyo. Thank you for joining us sa Usapang Budget natin. Ayan, wala pong iba kundi si Engineer Alan D. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Opo, magandang gabi po. Simulan ko na, Jamie. Sige. Excited na ako Engineer Alan, kailan ka nagsimula bilang, kung kailan mo nakuha yung pagiging engineer mo and kailan ka nag-start doon sa business mo as a contractor. Nabubulol na ako. Ano ba yung mga projects na madalas mong hawakan? Nag-start ako maging engineer of course after school, after I graduated from school, nag-board exam, then tapos noon nag-practice na agad ako ng construction. Then eventually nag-work din ako as an OFW sa Singapore, nag-work ako doon as an engineer. So siguro mga 2 to 3 years ako nag-work sa abroad. Then eventually pag-uwi ko sa Pilipinas, I started my construction business. Okay. Pwede pala si Sir sa GPK, no? Diba? Ilang taon yan? Ilang taon ka nasa Nasa abroad, mga 2 to 3 years abroad. Pero in the field, ilang taon in the field, matagal na, mga 13 years, I think. 13 years. Yeah.
more or less. Oo. So, yung 8 taon na kayo po pala ay 13 daw, 13. 13. Hindi, sa company 8 years. Okay. Yung Company's Alchex. 8 year. Okay. So, dun sa 8 years, dun sa tama ba yung pronunciation pronunciation ko, yung Alkedi or Alchedi? Alkedi Construction. Alkedi, ayun. Yes. Yung Alkedi Construction Incorporated, 8 years ka doon. Yeah. Paano mo ito sinimulan at sabi mo nasa Singapore ka, bakit mas pinili mong umuwi dito? Oo, bago ka naging successful na engineer, ika nga. Kumbaga parang nagstay ka pala sa Singapore as contractor. So baka po pwedeng bigyan mo kami ng maikling storya mo tungkol dun sa ano yung journey mo. Yan. Yeah. Actually, when I started my construction journey here sa Philippines, ang hirap kasi I was trying to look for a job na mamimit din yung salary ko dun sa abroad. And that's I think that time it's very impossible na makahanap ng same salary range . So that's why nag-isip ako ano bang pwede kong gawin. So I tried na mag-start nga ng construction business. I started with very very small capital lang. So yeah, yung na-save ko sa Singapore as an OFW, yun yung ginamit kong starting capital na para mag-start ng construction sa Philippines. And naisip ko rin, mas maganda kung gamitin ko yung skills ko, yung talent ko dito sa Pilipinas rather than working abroad. So that's why I started my company here sa Philippines. So nag-start ako as in super small lang. Mga gano'n ka-small yung pinag-uusapan natin? Actually, my office is just one room. Oh? Yeah, tapos ang employee nun ay ako lang din. Talaga? Yeah, ako yung engineer, ako yung purchaser, ako yung quantity surveyor. So everything I do. Pero paano yun? Kasi di ba pag sinabing construction, or hardware ata yung iniisip ko. Sorry. Okay. So kumbaga parang ikaw na mismo yung naghanap din ng mga kliyente mo. Yes. Actually naswertehan lang nung time na nag-start ako ng company. Mahilig kasi ako mag-post sa Facebook. So, post ako ng drawings doon, yung mga bahay, mga interior fit-outs. Then eventually, I have one friend na nag-refer sa akin ng project. Sabi niya, "Uy, Alan, nasa Philippines ka na pala. So, baka pwede mong gawin itong project nung pinsan ko." Na, lang yun, small fit-out lang, condo fit-out. So, sabi ko naman, yeah, sige, why not? I'll try. Sabi ko, pero bago pa lang ako sa pagko-construction, sabi ko. So, medyo babaan lang ng konti expectations. Then, yun, eventually nung nag-start yun, tapos ganun lang, natapos ko yung project, pinost ko uli sa social media. Then, nagkaroon ulit, nanganganak lang siya ng project. Until now, lumaki na yung mga projects namin. Tapos yun, nag-expand na rin kami ng mga businesses. Tapos marami na. Okay. So, yun, nag-handle ka na, nagsisimula ka na ng mga projects. Ano yung mga unang hakbang na ginagawa mo or ano yung mga karaniwang pitfalls naman na dapat mong iwasan or dapat iwasan ng mga katulad mo na nagsisimula sa industry para masigurong maayos ang takbo ng bawat proyekto? Number 1, yung pagbabudget, no? So, yun yung perfect term talaga sa pagninegosyo. Kasi nung nag-i-start ako, sabi ko nga kanina, I started very small lang. So, limited talaga yung capital. So, yung pagbabudget talaga dun sa mga project, yan talaga yung pinaka-priority ko during that time. And until now, na ginagawa pa rin namin. So, kapag ka merong funds for the project, hindi talaga namin ginagalaw yun. Kumbaga, hindi kami bibili ng anything na para sa amin. Uunahin namin yung project na matapos muna siya. So, then after matapos yung project, syempre may profit na. Doon pa lang kami, alam mo yun, na parang delay gratification. No? Yun, ginagastos namin for ourselves, for the company. So, ganun. Budget. Okay. Paano mo pinipili yung mga materyales mo? Kasi, di ba para sa isang proyekto, ano yung para sa'yo? Ano yung mas inuuna mo? Quality or yung cost efficiency? Paano mo binabalanse yung dalawa? Kasi syempre, alam mo naman, kung halimbawa, kung minsan, di ba, papagawa ng bahay, ganyan.
or sabihin natin maliit na building, ganun. Sasabihin siguro ng may-ari, baka naman pwede engineer yung yung gantong budget, pero yung gusto niya masyadong mahal pala. Ganun. Yeah. Yung materyales. That's a good question, no? Siguro sasagutin ko siya as an engineer. So, yung pagpili ng materials kasi may specifications. So, kung ano yung specifications na dinesign ng architect at saka ni engineer, yun talaga yung sinusunod namin. So, yung price range naman nun, para mas makamura kami, dumadere kami sa mga suppliers. So, iniiwasan namin bumili dun sa medyo marami ng dinaanan na parties. So, dumadere kami. Pero in terms of specification, sinusunod namin kung ano yung nasa design. So, kung susundin yung nasa design, medyo dun kami sa quality side. Kasi, na-try ko rin naman na magtipid ng konti before nung nag-i-start ako. Pero kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng back job. So, pag may back job kasi, mas mapapagastos ka later on. So, eventually, sabi ko, dapat talaga kung ano yung specification, yun talaga yung susundin natin. Tapos, walang shortcuts. Kung gusto mong makatipid ng konti, direct tayo dun sa suppliers na makapagbigay ng magandang price. So, yun yung one of our strategy in terms of purchasing yung mga materials na ginagamit namin sa construction. Ano yung madalas na ginagawa mo para tulungan yung kliyente? Na-mention mo na kanina, syempre, na yung budgeting is your top priority pagdating sa mga ganyang proyekto, di ba? Pero kasi minsan, yung iba yung gusto ng kliyente doon sa doon sa realidad nung costing, di ba? Yes. So paano mo minamanage na pasok pa rin sa budget yung matutugunan yung expectations ng kliyente mo? Actually, nagbibigay kami ng mga suggestions sa mga clients namin, no? Especially during dun sa design phase. Kasi my wife is an architect, no? So nandiyan siya. So tulong kami na nagbibigay ng suggestions sa client namin kung mag-exceed na ba tayo sa budget, kung ano yung mga alternatives para ma-maintain natin yung budget lang ng client, kasi pag nag-over budget, syempre baka hindi matapos yung project. So, open communication lang with our clients, and yung pinaka-importante, honest. So, hindi tayo nagsasabi sa kanila ng mga bagay na baka mag-expect kasi sila ng sobra. Then makapag-deliver naman tayo ng kulang. So, dapat yung sakto lang. Curious lang ako, Jamie, kasi sabi mo kanina, ang company niya is Alchedi. So, Alan and Che. Yes, that's correct. Yeah. Yun pala pinagsama. Parang Aldab, di ba? Yun pala ibig sabihin ng Alchedi. Yes, correct. Pinaghalong pangalan nilang mag-asawa. Yes. Ayun. Okay, konting trivia yan. Ngayon ko lang naisip. Okay. Sir, engineer, no? Ano ho yung yung madalas na pinapayo nyo sa mga pamilya na nais magpatayo ng bahay or yung kanilang dream house? Ano-ano ho yung mga budget considerations na dapat nilang isaalang-alang, lalo na sa mga mag-asawang nagsisimula pa lamang ng kanilang pamilya? So, number one, ini-interview namin yung client kung ano ba yung gusto nila talagang ipatayo na bahay. So kung yung pagbabudget naman, actually tinutulungan lang namin sila kung ano yung preferred nilang cost ng bahay. Then sa sa funds naman, pag minsan binibigyan din namin sila ng mga suggestions kung paano sila makakapag-leverage. Example, yung meron kasi mga loans, construction loans. Meron, actually yung Pag-ibig nga, I think merong loan din for construction. So yun yung mga binibigay namin advice. Then kapag medyo nakikita niya na lumalaki yung expenses, so nagbibigay din kami ng mga suggestions kung ano yung mga pwede nilang gawin, no? Siyempre kapag small family pa lang naman, pwedeng ground floor muna. So ito yung design natin. Then eventually pwede naman mag-expand. So, yung mga ganong suggestions, ginagawa naman namin yun. Pero mostly naman, based on our experience, yung mga nagpapadesign sa amin, talagang gusto nila full talaga na tapos talaga yung, masatisfy talaga yung mga gusto nilang na designs ng bahay.
ano to, since busy ka with lots of projects ngayon. And I know kasama mo sa company si as yung architect mo, di ba? Yes. Oo. So paano mo maintain yung work-life balance? Paano mo na maintain na may oras ka sa pamilya dito sa negosyo mo? Actually, dati, Chard, hindi no? Hindi ko siya ma-maintain talaga. Sobrang pagod talaga kami. Kasi during that time, binibuild ko pa yung company ko eh. Pero ngayon, nag-set na ako ng schedule. So, actually, Saturday, Sunday talaga, hindi na kami nag-work. So, iniiwasan talaga namin yan. Even yung mga staff ko, yung mga engineers, architects, pag Saturday, meeting lang kami or kung meron kami pag-uusapan. So, yun na lang yung mga ginagawa namin. Pinagpapahinga din namin sila. So, para ma-enjoy din nila. Tapos, yung office hours namin until 4:30 lang. Okay. Yeah, so para mas maaga sila makauwi. Tapos hindi rin namin ini-encourage yung mga overtimes. Yun. So, galing. So, ina-apply din niya sa mga empleyado niya. Yes. Yung work-life balance. Para mas maging efficient yung during working hours, yun lang talaga yung bakbakan time namin. Yung trabaho. Pag sa afternoon, na lang, parang chill na lang. Oo. Tama naman para at least hindi tawag dito yung mahalaga kasi yung mental health. Yes, correct. Oo, at makauwi sa pamilya correct. na maaga. So sa sa lawak ho ng inyong karanasan bilang inhinyero, no? Ano ho yung aral sa pagbabudget sa inyong field na maaari pong ibahagi or i-apply sa personal na pagbabudget ng ating pong mga tagapakinig? Yes, yun po yung for me I think is yung yung delay gratification nga na sinasabi ko kanina na yung kapag may project hangga't hindi siya tapos, hangga't hindi pa namin na-determine yung actual profit o di namin ginagastos talaga yun. So talagang nakalaan lang siya for the project. So, I think magagamit din yun in our daily lives, no? So, parang wag ka masyadong gumastos kung hindi mo naman pa kailangan. Diba? So, yung mga ganyan. So, sa amin sa company, yan talaga eh. So, alam ng mga engineers ko yan. Pagka tapos na yung project, yan, medyo masaya na kami. Nakakapag-celebrate kami ng mga successes namin. Pero hanggat hindi pa tapos yung project, wala talagang gagastosin. Yun. Nakita ko rin kasi yung mga ibang contractors sa mga friends ko. Yung iba, bumalik na sa employment. Dahil yun ang naging problem, yung budget. Nagagamit yung budget for other expenses, personal expenses. Nako. Yeah. Mahirap yun. Ano tayo, kulang na tayo sa oras, Jamie. Pero napakasiksik nung ating diskusyon ngayong gabi. Siguro na lang, kung ano ang kanyang mensahe ni Alan sa ating mga aspiring engineers. Or kung meron kang gustong i-shoutout, pwede mo na rin Tama. Sige. For those who want to become a contractor, so masasabi ko lang siguro kailangan natin pag-aralan maigi yung business. Tapos wag matatakot magkamali, no? So ako napakaraming kong failures. So yung failures na yun yung mga ginagamit namin para mag-succeed dun sa business namin. And eventually lahat naman ng bagay pinaghihirapan. So walang overnight success. So dapat talaga you work on your craft, tas pag-aralan, and then have a proper motivation. Yan lang, Chard. May nagpahabol dito kung hiring daw ba sa company ninyo. Always hiring naman kami. Ito sabi ho ni Carlo De Castro, pogi naman ang engineer niyo. Ayun. Shout out. Baka Richard, pwede ko rin ma-interview si Sir. Oo. Dati pala siyang OFW. Sige. Yes. Ayan. Sige. Shoutout ko pala yung yung anak ko nanonood. Si Charlie and Darlene. Tsaka yung mga staff ko sa office. Nanonood din sila. Ayun. May Facebook account ba ang Alched? Yes. Paano kayo nila matatawagan or maririnig? Sa Facebook, meron kaming account, Alched Construction Inc. Tapos meron din akong personal page, Engineer Alan D. So, yung page na yun, nag-share ako ng mga tips doon, construction tips. Ayan. Okay. Maraming salamat, Engineer Alan D, sa pagbabahagi ng iyong oras at karanasan sa amin ngayong gabi. Yeah. Thank you for inviting me, Richard. Thank you rin.
Oo, at baka sa mga malay ninyo, sa mga susunod na episode ng Global Pinoy Connect. Oo. Makita ulit natin si Alan. Mas ma-interview pa natin siya kung ano yung buhay niya as OFW. Yes. Talagang na-interject ko Oo. talaga, di ba? At manonood naman ako nun. Oo. Ayan, tuwing Sabado at Linggo po yan. Ayan, 7 to 8. Ayan. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po, si Jamie Quinto. At ako naman po, si Richard Vargas. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa impilan ng Radyo Pilipinas na napapanood po ng live sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM at napapanood din sa TV via Radyo Pilipinas. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa aming mga itinampok dito sa ating programa. At Jamie, antabayanan po natin ang susunod na programa, ang Salam Radio. Mula po sa Department of Budget and Management, ako po ulit si Richard Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika,